Hi guys! Hello everyone! So ito nga, let's just face the reality. So, madaming mga nagagalit na mga tanganista at bobonista na loyalistang 500 pesos lang ang dangal. So, ito yan. O sige, hindi ko na kayo tatawagin ganyan para hindi kayo mapikon. So, let's just face it, the reality. Ipapansin ninyo kung bubuksan nyo talaga yung isip nyo kung meron kayo nun at yung puso nyo kung meron din kayo nun. Pansinin nyo, gigil na gigil sila sa 125 million na confidential intelligence funds na ginamit ni VP Sara. Pero ang intelligent funds ni Bangag is siya yung pinakamalaking intelligent and confidential funds sa buong history ng pagka-presidente, ng mga presidente. 10 billion nga yung sa 2025. Tapos 4 billion nung 2023. Tapos another ilang billion pa nung 2024. Itong 2024. So, I don't know. Paano ba kayo magkwenta? Like, 12 times ng confidential funds ni VP Sara, yung confidential funds ni Bangag. Pero, bakit walang umaapila? Bakit sa kabila ng billion na confidential funds niya, bakit ang dami pa rin nawawalang mga kabataan? Bakit nakidnap pa rin yung Amerikanong vloggers or vlogger? At bakit hindi pa rin nasisecure ang Pilipinas sa mga drugista at mga polboron? Yung mga nagbebenta ng polboronic. Hindi ko na gagamitin yung salita. 'Di ba? If you actually think about it, kasi puro lang tayo asaran, tawagan ng mga pangalan, 'di ba? Technically, ang naapektuhan nito, hindi lang naman yung taong bayan eh. Hindi lang yung mga DDS, lahat to. Kasama yung mga loyalista, kung yan ang tawag nyo sa mga sarili nyo. Kasali kayo dyan sa mga naaapektuhan yan. Kasi, yung ginagawa ngayon ng nitong Bangag admin, kung ano man yung magiging resulta ng mga pagnanakaw nila dyan sa Pilipinas, ang affected lahat ng mga Pilipino. At kahit na magtutuwad kayo dyan, magtumbling kayo yung, ano bang tawag nito, yung, paano nyo kampihan yung mga, Bangag at mga kung sino man, yung mga taong ini-idolize nyo, okay lang naman sanang mag-idolize. Kasi lang, minsan kailangan din magbulay-bulay kayo eh, na bakit ganon? Sila bilyon-bilyon yung ninanakaw nila sa taong bayan, pero okay lang sa inyo. Tapos yung 125 million na nagamit naman talaga sa tama, hindi okay sa inyo. Hindi nyo ba nakikita na nagagamit kayo ng Bangag admin para durugin yung mabuting tao? Pero sila yung technically totoong nagnanakaw sa kaban ng bayan. So kung magbubulay-bulay kayo ng husto, kayo yung kawawa eh. Kasi okay, pagpalagay na natin, meron kayong sinasahod na 500 every time na meron kayong itotroll o meron kayong aawayin sa SOCMED na mga DDS. Okay, pagpalagay natin may sahod kayo na ganun. Pero hanggang kailan yun? Alam nyo naman na hanggang 3 years na lang si Bangag dyan sa posisyon niya. Pero lahat ng ginagawa niya ngayon o kung matatapos man niya yung termino niya is merong effect yan in the long run sa Pilipinas. Hindi yan effect lang ngayon. So kung ano yung magiging dating niyan, kasama buong Pilipinas. Hindi exempted dyan yung mga loyalista. Kasama din kayo sa ninanakawan niya. So, ano bang ikinagagalit nyo? Na alam nyo naman na napakalayo, wala sa kalingkingan yung layo ng
pamamahala ng Dutertes sa Bangag admin. Napakalayo. Pansinin nyo sa build na lang, di ba ang dami? Hindi nyo ba napansin na kung sana itong si Bangag, kahit hindi niya na lang lagpasan, kahit tinapatan na lang niya yung mga nagawa ni PRRD nung nakaraan, di ba? Like, burahin niya yung mga pulboronic, walang mga corruption, walang in everything. Di ba ang nakikinabang nun, buong Pilipinas naman? Let's just face it, kasi kahit na mag-away-away kayo dyan, I'm not part of it because I'm not there anymore. Like, I'm not part of the Philippines, citizenship anymore. Ang inaano ko lang is, imbis na makipag-away kayo dyan sa mga taong sumusuporta sa talagang nagmamalasakit sa bansang Pilipinas, bakit kaya hindi nyo tanungin yung mga sarili nyo kung tama pa ba yung mga ipinaglalaban nyo? Like, ano ba yung pinaglalaban nyo? Yung idolo nyo. Okay, nandun tayo. So, ano bang ginagawa ng idolo nyo? Diba tahasan, nagbabangag, authenticated yan sa abroad, nagbabangag, nagnanakaw. Walang ginagawa kundi magparty. Nung binaha kayo, hindi ba? Wala rin. Saan yung 550 billion na flood control? Nasaan yun? Di nyo ba hinanap yun? Nasaan yung mga nawawalang bata? Hindi ba kayo nababahala na baka isang araw yung mga loyalista dyan, yung anak naman nila yung mananakaw? Or makikidnap? Hindi ba kayo nag-aalala? Kasi kahit awayin nyo ng awayin ang mga nagsusupport sa mga Dutertes, hindi naman matitinag yan. Kasi mga organic yung mga yan, hindi yan bayad. Hindi sila kailangang bayaran para gawin yung mga ginagawa nila. Kasi mga organic ang supporters ng mga Duterte. Kasi alam naman natin, ang mga Dutertes, ang totoong may malasakit sa mga Pilipino. Nakita nyo naman yan sa 6 years na ni PRRD. Pumunta kayo sa Davao, nakita nyo rin kung anong klaseng pamamalakad ang ginawa nila sa Davao. Davao is second to the cleanest na city sa buong Asia. And number 4, if I'm not mistaken, 4 or 5 safest city sa buong Asia. Na dapat nga number 2 or 3 yan pero ginulo na naman itong Bangag admin kaya napunta sa number 4 or 5. Yun ang tignan nyo, yung track record. Kasi kahit na makipag-away kayo dyan, wala mangyayari. Kasi kahit away-awayin nyo lahat ng mga DDS, yung mga yan, uuwi pa rin sila sa pamilya nila ng taas noo. Kasi sila, alam nila sa sarili nila na hindi sila nabayaran, organic sila, ginagawa nila yung ginagawa nila kasi nagmamahal sila sa Pilipinas. Hindi lang dahil sa mga Dutertes. Kasi ang laban ngayon is about Philippines. About sa kung anong nangyayari sa Pilipinas, yung tahasang pangungurakot, yung pagpapahirap sa mga Pilipino. Yan ang ipinaglalaban mostly ng mga DDS. Nagkataon lang na ang mga Dutertes yung nagpakita ng totoong pagmamalasakit sa taong bayan. Kasi kaya nandun sila. Kasi kung itong si BBM o si Bangag, pinantayan man lang niya sana yung nagawa ni PRRD, mamahalin din siya ng mga tao Mamahalin din siya. Kasi kung mahal siya ng tao, meron bang sisigaw dyan sa kalye nang mag-resign siya? Kung mahal siya ng tao, nasaan yung mga build niya? Bakit bilyon-bilyon yung nakukuha at may mga sila na budget sa isang project pero wala naman nakikita? Hindi nyo ba nakikita yung tahasang pagnanakaw? Okay, sige, iidolo nyo sila. And then what? After 3 years, they're done. So now what? So forever kayong magiging salot na lang kayo sa bayan? Puro away dito, away doon, away dito, pero hindi nyo nakikita? Ang magiging resulta niyan sa mga anak nyo, sa hinaharap, sa mga apo nyo. Lalo na yung mga matatanda na, nasa edad na, nakikipag-away dyan, nakikipagmurahan dyan sa mga supporters ng Dutertes. Hindi nyo ba alam na ang ginagawa nyo is makaka-affect sa mga anak nyo in the future? Gusto nyo ba na yung namumuno is magnanakaw, bangag, nagpupulburon? Ganyan ba ang gusto nyo pagmalaki ng mga anak nyo? Yan ba ang ipagmamalaki nyo? Yun na lang itanong nyo yan sa sarili nyo.
tama pa ba yung ipinaglalaban nyo? Kasi kung tama pa, then wala na kaming magagawa doon. Sa inyo na ang problema. Okay? Yun lang yun. Mag-isip-isip at magbulay-bulay. Kasi ang ipinaglalaban ng lahat ay para sa Filipinos. Okay? Huwag tayong maging tanga at bobo. Kasi walang gamot dyan. Okay?